Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Nasa studio po ngayon si Mang Freddy Onera. Siya po ay company guard, o tinatawag niya pong Inspector Special Task Force ng Picop Resources Incorporated. Ito po yung gumagawa ho ng mga plywood at yung mga papel na ginagamit po ng mga ating mga estudyante. Taong 2004, nang manilbihan siya bilang security sa naturang kumpanya. Wala po siyang ahensyang kinabibilangan dahil direct hire po siya ng Picop. Pero taong 2005, nag-umpisa raw ang hindi maayos sa pagpapasweldo sa kanya. Hanggang noong September 2016, tuloy na raw po siyang hindi pinapasweldo ng buo kahit on duty na po siya. Kaya direkta na ho natin tanungin, Ben, itong si Mang Freddy Onera. Mang Freddy, balita ko, galing pa daw ho kayo ng Mindanao? Opo. Naku, bakit pa man ho kayo bibiyahe pa para dito isiwalat ho ninyong problema nyo dito? Yun nga, gusto ko sana pumunta talaga rito, parang masasolve ng problema na to. Yun. At walang nang iba makakatulong nito. Pero tama hong ginawa ho ninyong desisyon at pasya ho ninyo pumunta ho dito sa Maynila at kausapin po si Ben Tulpo. Dahil talaga kami ang Kilos Pronto ay tatulong sa inyo. Okay. Bakit nga ba ho hindi na ho pinapasweldo? I understand, nagsara na po ba ang Picop ngayon? Nagsira na nga. Okay. Pero bakit pa pinapatuloy pa ang pagbabantay nyo doon? Dahil yung pagbantay sa Picop property area. Dahil meron pa ho bang mga gamit Mayroon ho doon? mga gamit na mga malalaking machine. Okay. Kayo po yung regular employee ho doon? Yes, regular. Okay. Magkano ba ho dapat ang sweldo ho yung, ano ba to? Kinsenas ba ho kayo? Arawan? O paano po bang sweldo? Monthly. Monthly? Yes. Okay. Magkano ho yung supposedly dapat yung, na napagkasundo ninyo yung sweldo ho ninyo? Yung pag-umpisa ko, 2004, ang sahod namin is 10,000 a month. A month, okay. Ngayon, pag nag-duty na kami ng 1.5 a month, yung ibigay sa amin is yung 15 days lang. Okay. May matira na 1 month. Hanggang umaabot ng 2008, Yes. close dahil shutdown. So, yung natira, maraming hindi namin natatanggap. At pagka-close ng 2008, patuloy kami ng paggwardya sa property na yan. Ang inibinigay nila sa amin na sahod, yung sinasabi nilang cash assistance daw. Okay. 1,500. Yun ang Weekly weekly na. Ngayon ang ibinigay sa amin yung 1,500 is 750 lang every week. Biglang ngayon, paliit na ng paliit. Yes. Ngayon sa 1 month 2 linggo lang ibigay 750 lang. Nako. At pag sa last Friday na ito na dumadaan, ang sweldo nila sa isang buwan, 1 linggo lang 350 na 75 lang. Sobrang lumiit na. Kaya hindi ko na matiis. Parang linuloko na kami roon. Pumunta ako rito para masosolve ni Idol tong... Opo. Mang Freddy, kayo po ba, ilan ho kayo dito, mga empleyado na ganun pong problema ho ninyo? Marami po ba kayo? Sa ngayon, siguro mga 80 guards ang Ganun rin ang problema? Yes, Okay. lahat. May pagkakataon po ba kayo na kinumpronta ho ninyo ang management para tanungin kung bakit nagkaroon po ng problema sa swelduhan? Nga tinanong namin Ano yan. po sabi ho nila? Ang sabi nila ay maghintay lang tayo dahil magre-rehab ito. Babalik para matatanggap yung back wages ninyo. Ay hanggang ngayon, how many years? 5 years dumadaan, Matagal 10 na. years. Hanggang ngayon wala eh. Naintindihan namin ho kayo, Mang Freddy. Kaya pumunta ako rito. Talagang alam ho natin, nagsara ho ang Picop, pero hindi ho dahilan ho yan, dahil kinuha ho ninyo yung serbisyo ho nito nila Mang Freddy at 80 iba pa, pero dapat ho tuloy-tuloy yung sweldo ho niyan. Hindi naman masabi ho natin na walang pera itong Picop Ben kaya ho ninyo hinire itong mga taong ito, itong mga empleyadong ito, alam ninyo na kaya ninyo silang bayaran. Hindi to pwedeng libre, sir, mga Picop, makinig ko kayo. Hindi to pwedeng libre ang kanila pong ginagawa ho dyan.
Kaya siguro, pwede siguro na, direkta na natin to sa Dole siguro, Ben. No? Pero ito, diretso na natin, Lex. Nakakaawa kasi galing Davao pumunta rito. Totoo. Hindi ho ganun kadali. Magpamasahe pa talagang nag-aeroplano pa siya para makarating. Ang pick-up kasi, kung talagang nagsara sila, may term na receivership, may namamahala dyan. May pananagutan kayo. Kung sinasabi rin na antayin para magkaroon ng rehabilitation manong. Siguro dito, nakatutok kami rito, pero ilalapit natin to. O, ito, sino yan? Ayan. O, sa pick-up. Ito palang project manager nila. Okay, nasa linya ho ngayon si Sir Lino Oleva. Siya po ang project manager po ng Pick-up Resources. Ito yung gusto natin. At least marinig ko natin ang kanilang panig. Sir Lino, magandang gabi ho. Si Alex Santos po. Kasama ko po si Ben Tulfo. Sir Lino? Mukhang hindi tayo naririnig. Lino Oliva. Lino Oleva, magandang gabi ho. Yes. Ayun. Yan. Sir, nandito si Mang Freddy. I'm sure kilala ho ninyo. Isa po sa mga gwardiya ho dyan sa Pick-up Corporation po dyan sa Surigao, no? Surigao po. Bislig. Ano pong pwede ho ninyong dahil dumulog na ho siya dito sa Kilos Pronto para humingi ho ng tulong. Bakit hindi ho tama daw pasweldo ho niya sa kanila? Ano yan sa security yan? Apo, Security. siya po ay sako po na Inspector Special Task Force po. Si Freddy Onera, nasa TV ho, kay Bubuhay nanonood ng PTV ho. Hindi, ang mga security namin before, Apo. may mga kuhan yan. May mga agencies yan. So, ang agency ang nagpapasweldo. Mawalang galang po. Ang sabi ho ni Ma'am Freddy, kayo po direct hire po, no? Yes. Opo, direct hire daw to, Sir Dino. Kamagin? Direct hire po, kayo mismo ho daw ho ang kumuha sa kanila. Hindi ho sila dumadaan po ng anumang security agency. Yung pong sabi ho ni Mang Freddy ho dito. I-check lang namin yan. Anong pangalan niya? Pero kasi insakta naman ang company since 2008. Lino, ganito na lang hindi ka pa handa para sagutin ang aming katanungan. Siguro maganda, total nandito na to, parang hindi ka sigurado sa mga sagot. Gusto namin tumpak pag sumagot. Nasa PTV, nasa PTV government station ho to. Kami ho nagsiserbihan, nationwide ho tayo. Ngayon, kausap niyo ho kami, live tayo sa television. Gusto ko ho medyo ayusin niyo muna ang pananagot niyo, siguraduhin niyo, at tiyak yung mga sinasabi niyo. Direct hire ho siya. Direct padala mo na niyo sa amin. Sandali muna, sandali. Makinig ka. Huwag mo kaming uutusan. Kami ang magsasabi sa inyo kung anong kakulangan ninyo. Linawin natin, direct hire siya. Direct hire siya, hindi na siya nakakatanggap ng tamang bayad. May pera pa ba ang pick-up at ano pang papel mo dyan, ba't nandyan ka pa rin? Kung ikay nasasweldohan, bakit sila hindi? Sagot? Sagutin kita dyan. Kaya nga. Shutdown ng pick-up since 2008. We understand. Shutdown kami. Paano ikaw? You're still holding on to your job. Itong mga ito, hindi. Nag-aantay. Ngayon, since 2008, shutdown kami, ang pick-up. Ay, sagot ka. Tanong ko muna. Lino, ikaw ba'y sumisweldo pa? Wala kaming sweldo ngayon. Wala pang sweldo. Okay, good. Kayo ba'y umaasa na mababayaran pa? Siguro mababayaran kami. Alright, so pareho, in other words, you're in the same boat. Pareho kayong nasa sitwasyon na parang alang katiyakan. Di kasi, ang pick-up ngayon, shutdown, under receivership. Yan ang sinasabi ko, under receivership. Siyempre, for rehabilitation, ang ibig sabihin ng receivership. Yan, naghintay kami sa rehab. Okay. Siguro, kausapin mo tong kasama nyo rito, I sympathize with you kung ikay umaasa pa rin sa walang katiyakan. Alam naman, pag receivership, minamanage ho yan because going to rehabilitation. Tama? Kaya nga. Yun. Pakisabi sa kaisang... Wala kami. Marami, kasi baka magpuntahan sa amin dito, sa Manila, isusumbong kayo, baka sa halip na ma-rehabilitate kayo, at baka doon sa sinasabi nagmamanage, may pera pa ba ang pick-up? Wala na. Hindi namin alam yan kasi under receivership nga. So, Alright, sige, ganito na lang. Kasagot niyan. Alright, so sinong dapat kausapin dito kung receivership? Ikay umaasa, siya umaasa. Pareho lang kayo. Pareho lang kayo. Pirma ang pick-up. Kasi ang pick-up ngayon, nakupan yan, nakakaso pa yan. Sige, ganito na lang. Lino, sige, naintindihan na namin. Sige, mag-aantay kami, siguro naman dahil nag-aantayan tayo, may mga proseso dyan.
Pero papasok na rin dito, pati yung Department of Labor, I'm sure, alam din to dahil may mga serbisyo. Dapat nalalaman na kung sinong nasa receivership at nagmamanage dyan, na may mga utang sila sa mga taong umaasa. Kapareho mo, kapareho itong gwardya. Malinaw? Oo. Tutulong kami. Ito na nga sa pick-up, ito na, nasa nationwide na tayo, nabobroadcast na rito sa Kilos Pronto. Oo, sige. Alright? Thank you, Okay, Lino. okay. Pero ang sa akin lang, Ben, kang kawawa dito, yung Yes. pong nagtatrabahong dyan. Yan. Di tulad nitong project manager, I'm sure wala to sa kanyang opisina. Nag-aantay rin yan. Nag-aantay Pero ito rin. sila, hinire nila, hoping na merong matatanggap. Di ba? Ibig sabihin ng receivership, Lex, Oo. merong nagmamanage na pautay-utay kasi involvement din yan. So may kaso pa kasi. Pero mag-aantay ho tayo, medyo kakalkali natin na mas malalim pati kung ito'y uubra rito. I'm sure na may proseso dyan, Lex. Kasi, sige, pagkatapos uusapin na namin. And then siguro ipa-follow up natin to by next, kahit na wala ka rito sa amin, ipa-follow up namin to, ha? And then, kawawa naman. bibigyan namin ng update kayo kung nakikinig yung mga kasamahan nyo, mag-update kami, ha? Tututukan ho namin talaga yung sitwasyon. Iba ho pag sinasabing receivership to rehabilitation, magbabantay rin ho para dun sa magsusubong. Kung kayo sa Davao nanunood sa pick-up na umaasa, tuloy niyo bantayan. Surigao, bantayan nyo ho yung pick-up. No, baka Huwag unti-unti. makalabas yung mga gamit dyan kasi wala nang mabebenta, walang mahati-hati. Yun ang next. Okay. Okay?